Hello sa tanan, mga ka-everything. So ito naman ang imamarites ko sa sarili ko. Sigalot na naging karanasan ko sa 2024. Sa pamilya naman tayo. Sa pamilya, di ko siya as in ma-explain. Kasi masyadong madrama ang buhay ko. Kaya nga parang nagiging ano tawag dito, yung madaling magtampo, madaling malungkot, madaling kasi ang dami siyang ganap, sobrang sigalo. Pero ang mga tao, mga nasa paligid ko pa nga nag-judge sa akin, so masakit siya. Pero sa pamilya, yung sa pamilya ko talaga, sa side ko hindi naman siya ganun ka, siguro may mga sigalot na ganun, ganyan, pero ang masasabi ko lang, lagi silang nasa puso't isipan ko, mahal na mahal ko sila, hindi ko nakakalimutan yung mga nagawa nila sa buhay ko, mga nila, habang pinapalaki nila ako, binabantayan nila, hindi ko yun nakakalimutan, siyempre. Diba? So ngayon wala pa talaga akong kakayahan na kapag bigay ng todo, makatulong or kasi siyempre daming pamilya, no? Siyempre inuuna ko din yung mga anak. Ayun na. So sa kaibigan naman, marami akong naranasan sa pagkakaroon ng kaibigan. Sa kaibigan, mayroong mabait, mayroong plastic, mayroong hindi masaya kung anong narating mo, kung anong mayroon ka, ganyan. Di yan maiiwasan. Di maiiwasan pag-usapan ka, kahit wala namang gawan ka ng issue. So, ganyan. Siguro, pinaka-first ever kong na-experience kasi sa pagkakaibigan, yung kasama ko sa trabaho nang nasa malayo na ako. Sa Pinas kasi, kung ako kaibigan, isa-isa, ganun lang yun. Tapos, makita ko yung grupo namin, one time din naulit kasi bahay trabaho ako. So, hindi talaga ako nakapokus sa mga ganung buhay. So, sobrang kakaiba yung buhay ko. Ganyan. So, mahirap makahanap ng totoong kaibigan, sa totoo lang. Siya ganun kadali. Pero, meron namang kaibigan na kahit bisit na bisit ka sa kanya, gusto mo pa rin siya maging kaibigan, ganyan. So, sa kaibigan, wala akong masasabing may galit ako, nang tanong ko ng galit, wala namang ganun kasi galit na over pagdating sa mga kaibigan. So, yan. Tapos sa trabaho naman, masabi ko, nung bago ako umalis, iniisip ko talaga, ay, alam ko nang gawin yan. Kung baga, alam ko na talaga kung ano yung trabaho. Pero, sabi natin, pagdating mo sa malayo, hindi pa ikaw yung pinakamagaling. Siguro, magiging weak ako na kahit may alam ako. Parang mas ginusto kong, di ko na lang siya ipakita ng lahat-lahat. So, basta mahirap siya mag-explain. Ganun. Tapos sa relasyon naman, naging taga talaga ako. Naging taga. Tsaka nagiging weak ako noon kasi takot akong mag-isa. Nagiging selfish din ako. Siyempre, masasabi kong ganun. Pero mali yung nagiging desisyon ko sa buhay. Kasi sobrang masakit siya. Hindi siya ganun. So, ngayon naiintindihan ko kadami ko na lang. Yung partner pwede palang magkasala ng 1 minute. Kahit isang oras pwede na silang gumawa ng mali sa atin. So, mas nagdesisyon ako sa buhay ko ngayon na mas gustuhin ko na lang na wala na ako naging obligasyon sa isang lalaki. Kasi wala nakaka-stress siya.